Ngayon ay ipapakilala na natin kung sino ang tinatawag na devil. Naipaliwanag na natin kung bakit magkaiba ang devil at Satan. Pero sino nga ba talaga ang devil? At ano ba talaga ang devil? Ang salitang devil ay wala sa Hebrew Scriptures. Kahit ang kahulugan nito ay wala sa sinaunang mga banal na kasulatan. Ito ay isang salita, konsepto, at paniniwala na nabuo bandang huli na lamang. Ang malinaw ay lumitaw ito sa panahong ng Greek influence sa mga Jews. Ibig sabihin may mga nabuong mga paniniwala sa panahon na yun na isiningit sa banal na kasulatan at ginawang anachronism sa mga lumang kasulatan, o ang paggamit ng mga salitang mas bago sa makalumang kasulatan. Gaya ng mga ginagawa ng mga translators, writers, at preachers ngayon na tinatawag na libro o book ang mga sinaunang scroll samantalang wala pa naman libro noon na naiimbento. Ganoon din po itong devil. Nang ipasali ng Hebrew Scripture sa Greek language ni King Ptolemy upang maging bahagi ng koleksyon ng Great Library of Alexandria sa Egypt, na siyang center of knowledge noong panahon na yun, 400 na taon bago ipanganak ang Messiah, ay sinamantala ito ng mga Greek translators na mga Jews. Ang kanilang paniniwala noong panahon na yun, kasabay ng kanilang pag-iisip, pangunawa, at nabubuong katuroan, ay isiningit ang concept ng devil sa Septuagint Greek translations ng Bible. Ang tanong ay kung isiningit ng mga Hellenized Greek-speaking Jews ang advocacy tungkol sa paniniwala sa devil, ay ano naman ang konsepto na ito tungkol sa devil. Upang maunawaan yan ay balikan muna natin ang mga videos kung saan ay natalakay na natin ng bahagya ang tungkol sa devil. Tinalakay natin ito sa Devils and Demons ng serye natin na Angels and Demons. Panoorin nyo din po kung hindi pa ninyo napanood. Nakalagay po ang links dyan sa upper right corner ng video at sa ilalim ng description ng video. Mas madali din po na hanapin ang ating mga video sa playlist section. Mag-review po muna tayo. Naipakita natin sa nasabing video na unang mababasa o lumitaw ang salitang devil sa 1 Chronicles chapter 21, verse 1. Ito ay sa pagkakasalin sa Greek ng Septuagint version. Ang devil sa Greek ay diabolos. Bago natin ipaliwanag ang Greek word na diabolos, ay pansinin muna natin na ang isinalin sa Greek na diabolos ay Satan sa Hebrew. Dapat sana ay Satanas ito sa Greek translation. Pero bakit diabolos ang ginamit na salita? Ito po ang patunay ng bias sa kung anumang hidden agenda ng mga Greek translators. Ito ang katibayan na may isinisingit silang sarili nilang pananaw o pananaw ng mga tao noon kahit na hindi naman ito ang ibig sabihin ng original scriptures. Ito ang isang dahilan kung bakit akala ng iba na iisa lang ang devil at Satan, o sa kalituhan sa bagay na ito. Gaya ng ilang beses na natin nababanggit ay magkaiba po ang Satan at devil. Kaya nga sa Greek ay may salitang Satanas. Ang tanong naman ngayon ay, ano naman itong diabolos o devil? Kung titingnan sa Bible Dictionary, ang kahulugan ng diabolos daw ay traducer, Satan, false accuser, devil, at slanderer. Kung aalisin natin ang Satan at devil upang maalis ang kalituhan ay may iwan ang ilan sa iba pa nitong kahulugan. Ang kahulugan daw nito ay maninirang puri, mapagbintang. Pero hindi ito ang kahulugan ng pinagkunan ng coined word na ito sa Greek. Mababaybay natin na ang salitang diabolos ay ginagamit ng mga Greek sa isang sport sa Ancient Olympics. Gaya nga ng naipakita na natin sa nasabing video, ito ay nagmula sa Ancient Greek word na diabolin, na pinagsamang dalawang Greek words na dia, na ang kahulugan ay across, at ballein, na ang kahulugan ay throw. Kaya ang kahulugan ng diabolin o diabolos ay to throw across. Sa katunayan ay dito nagmula ang tawag sa sports na javelin throw. Sa pagsalin-salin sa Latin, Old German, at Old English, ay naging devil na ito sa Modern English. Ano ang kinalaman ng pagbato ng sibat o pana sa devil na iniisip ng mga Greek translators ng Bible? Sino ang nagpalipad ng sibat o palaso papunta sa kabila? Naipakita na po natin sa video natin na Devils and Demons, na ayon sa kasaysayan at kasulatan ng mga Jews, ang gumawa ng bagay na ito ay walang iba kundi si Nimrod. Ayon sa mga salaysay ay nagpalipad ng pana si Nimrod sa langit upang ipaabot ang kanyang pagsalangsang sa kapamahalaan ng kalangitan sa lupa.
Si Nimrod daw ay nais na gumanti sa Elohim dahil sa ginawa nitong pagpatay sa kanyang mga ninuno sa pamamagitan ng malaking baha, ayon kay Josephus sa Antiquities of the Jews, Book 1, Chapter 4. Sa mga bagay na ito ay mauunawaan ninyo na ang isa sa mga kahulugan ng Diabolos ay trespasser. Paglagpas sa limitasyon, pagpasok sa hindi naman dapat pasukin, paggawa ng kasalanan. Kaya ang Diablo ay si Nimrod. Ang ibig sabihin ng Nimrod ay rebel. Siya ay nagaklas at lumaban sa kaharian ng langit. Kung naaalala ninyo sa mga kwentong bata o Bible Study for Kids, si Nimrod ang founder of Babylon at nanguna sa pagtayo ng Tower of Babel upang paabutin ito sa kalangitan at abutin ang trono ng kaharian sa langit. Ito ang literal na nagtangkang akyatin ang kalangitan. Ngunit hindi sila nagtagumpay, kaya ibinagsak sila ng Elohim. Naipaliwanag po natin ang tungkol kay Nimrod at Tower of Babel sa Series 4 ng ating serye na Origins of World Governments. Panoorin nyo din po kung hindi pa ninyo napapanood. Gaya ng naipaliwanag natin sa nasabing video na ito, si Nimrod ay isang gibor na lumaban sa Elohim. Mababasa yan sa Genesis chapter 10, verse 9. Ang mga giborim ay mga naging anak ng mga Nephilim sa mga anak na babae ng tao. Gaya ng mababasa sa Genesis chapter 6, verse 4. Mababasa sa 1 Chronicles chapter 1, verse 10, na si Nimrod ay naging gibor sa lupa. Naipaliwanag din po natin ang bagay na ito tungkol sa mga giborim sa Series 3 ng Origins of World Governments na series natin. Panoorin din po ninyo kung hindi pa ninyo napanood. Kaya si Nimrod ay hindi ordinaryong tao. Bilang isang gibor ay meron siyang pambihirang lakas at kapangyarihan. Ang totoo, ay ayon sa mga salaysay, lalo na ng mga Muslim, ay isa siyang higanti o malaking tao. Ang bagay na ito ang nagpapatunay na ang tinutukoy ng mga Jewish Greek translators na Diabolos o Devil ay si Nimrod. Ang founder ng Babylon na hanggang ngayon ay umiiral ang sistema at impluwensya sa buong mundo. Ang tanong ngayon ay paano naging gibor o half-breed si Nimrod? Sino sa mga magulang niya ang divine being? Ayon sa Bible ay si Cush ang ama ni Nimrod. Si Cush ay anak ni Ham. Si Ham ay anak ni Noah. Kaya hindi mga extraordinary humans ang linya ng kanyang ama. Kaya ang ina ni Nimrod na hindi naman nababanggit sa Bible ang possible na extraordinary. Sino ang babae na ito? May paliwanag na po tayo dyan sa The Uncanny X na pangatlo sa Edenic series natin. Ayon sa mga salaysay ng mga Jews, ang ina ni Nimrod ay si Semiramis. Isa sa mga nagsulat at nagpatunay dito ay ang Jewish historian na si Josephus sa kanyang sinulat na Antiquity of the Jews. At iba pang ancient biblical scholar and historians gaya ni Eusebius. Si Semiramis ay nakilala bilang mother sa Mother and Child at nagkaroon ng iba-ibang pangalan sa bawat bansa, kultura, relihiyon, at iba pa. Naging immortal siya sa iba't ibang religions. Pero sino si Semiramis? Bakit ganoon na lamang ang influence niya sa buong mundo at kasaysayan? Gaya ng naipaliwanag sa nasabing video, ay malaki ang posibilidad na si Semiramis ay ang unang asawa ng lalaki na Adam. Siya ang babae na Adam. Pero bakit inabot pa niya si Nimrod? Hindi ba siya namatay sa malaking baha noong panahon ni Noah? Ang sagot ay hindi. Ang uri niya ay hindi kayang patayin ng malaking baha lang. Ang mga namatay ay ang mga ordinaryong tao pati na rin ang mga extraordinary na mga tao gaya ng mga giborim. Pero ang magulang nila ay hindi. Dahil ang ina nilang lahat at pinagmulan ay anak ng Elohim na tinatawag na Adamic beings. Gaya ng naipaliwanag natin sa Part 3 ng Adamic Being series natin, ay nilikha ang Adamic beings na kagaya ng Elohim at binigyan ng kapamahalaan sa lupa. Dalawang uri ang Adamic beings, isang lalaki at isang babae. Ang mga Adamic beings ay matibay ang uri ng katawan, malalakas, at makapangyarihan. Kaya nilang mabuhay ng napakahabang panahon. Pero hindi sila immortal. Ang babae na Adam ang nangibabaw sa lupa. Habang ang lalaki na Adam ay nagkaroon ng panibagong katawan na mahina at inilagay sa Garden of Eden. Pero ang babaeng Adam ang nanatiling namamahala sa buong lupa.
Bago pa ang Garden of Eden ay nagkaanak na ang first Adamic mates. Dahil yon ang pangunahin nilang purpose. Ang magparami at punuin ang buong lupa. Nang mawala ang lalaki na Adam at inilagay sa Garden of Eden, ay naging asawa ng babae na Adam ang kanyang mga anak upang dumami at magpatuloy ang kanilang binhi na magiging kalaban ng binhi ni Eva. Panoorin niyo po ang video na yan para mas makita ninyo ang katotohanan. Siya ang ina ng lahat ng mga extraordinary beings na wala sa panig ng Elohim. Sa video natin na ang pamagat ay, may female gender ba ang Elohim? Ay naipakita natin ang babae na ito na kinilala bilang Mother God ay kumalat sa buong mundo sa iba-ibang pangalan. Siya lahat po ang mga ito, lalo na yung Ishtar at Astarte. Iisa lang po yan, kahit sa pangalan pa lang. Nagbago lang ang pangalan dahil sa regional variation. Si Ishtar ang goddess of spring at fertility. Kaya may pagan celebration ng Easter na nagaganap pagkatapos ng spring equinox upang bigyan siya ng karangalan sa umpisa pa lang ng taon. Siya din si Ashtoreth na sinamba ng mga Israelites nang sila ay tumalikod sa Elohim. Pansinin na si Baal ay laging kasama ni Ashtoreth. Sino si Baal at ano ang kaugnayan niya kay Ashtoreth? Tandaan po ninyo yan mga kababayan dahil ipapaliwanag natin yan bandang huli. Tapusin lang po muna natin itong tungkol kay Ashtoreth. Isa si Ashtoreth sa mga natalakay sa video natin na, The Many Elohim in the Bible, na part 6 ng ating World of Elohim series. Kilala din sa mga Canaanites at Phoenicians bilang si Asherah na sinasabing asawa ng Diyos. Siya din ang sinamba at pinaglingkuran ni King Solomon ayon sa 1 Kings chapter 11, verse 5. Gaya ng naipaliwanag natin sa nasabing video natin na ito, panoorin niyo po ang part 6 na ito ng World of Elohim series upang mas maunawaan ninyo. Isang malaking disappointment at isang malaking mystery kung bakit ang isang tao na kausap mismo ang Elohim at naturingan na pinakamatalino sa lahat ay nagawang sumamba kay Ashtoreth. Hindi kaya ang tumukso at nag-alok ng mga kaharian sa lupa sa Messiah ay siya din na tumukso at nag-alok ng mga kaharian kay Solomon. Noong panahon ng paghahari ni Solomon, ay ang mga bansa kahit sa kadulo-duluhan ng mundo ay kinikilala siya at nagbibigay ng tributes. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit walang nakikidigma na bansa kay King Solomon kaya ang panahon ng kanyang pamamahala ay panahon ng kapayapaan sa sinaunang bansang Israel? Hindi kaya na ang babaeng Diyos na si Ashtoreth na tumukso kay King Solomon ay siya ring tumukso sa Messiah? Tandaan na ibinigay sa mag-asawang Adamic beings ang pamamahala sa buong lupa. Kaya lang tila namatay ito at muling binuhay at binigyan na mahinang katawan bago inilagay sa Garden of Eden. Kaya naiwan sa babae na Adam ang pamamahala sa buong lupa. Ito ang sinasabi ng tempter ng Messiah na ibinigay sa kanya kaya may karapatan siya na ibigay din kung kanino niya gusto. Ang kaibahan ay hindi natukso ang Messiah, hindi gaya ni King Solomon, at ni Eva. Hindi kaya siya din ang tumukso kay Eva sa Garden of Eden. Kung si Astoreth, Asherah, Astarte, at Ishtar ay iisa lang, ibig sabihin si Ishtar ay si Lilith. Makakatulong ang World History Encyclopedia sa bagay na ito. Tungkol sa isang archaeological find mula sa Mesopotamia, ayon dito ay pinaniniwalaan daw ng mga scholar sa pangkalahatan na ito ay si Inanna o si Ishtar o si Lilith. Si Inanna ay isang Mesopotamian goddess of love, war, at fertility. Pareho lang kina Astarte, Aphrodite, at Venus. Siya din ay may kinalaman sa sensuality, procreation, at political power. May mga pag-aaral na si Inanna ay siya din si Ishtar, Lilith, at Venus. Si Inanna ang earliest recorded goddess na kapareho ni Venus. Kaya iisa lang ang mga tinatawag na goddesses and demons na ito. Pero ang mahalagang pag-usapan natin sa video na ito ay si Lilith. Ayon sa Epic of Gilgamesh, ay si Lilith ang tempter sa Garden of Eden. Si Lilith o Lilito ay natalakay na natin sa video natin na may pamagat na satanic imagery na kasama dito sa series natin na Angels and Demons. Nakilala siya sa Babylonian mythology bilang isang she-demon. Nakilala din siya bilang night monster at queen of the night. Itinuturing siya na mother of demons. Pero ang pinaka-interesting sa lahat ay dahil itinuturing siya na unang asawa ni Adam ayon sa mga kasulatang Hudyo o rabbinic literatures.
Panoorin nyo na lang po ang nasabing video natin para mas marami pa kayong malaman tungkol sa kanya. Ang pinakamahalaga sa lahat ay nalaman natin na si Lilith ang itinuturo ng mga katibayan na tumukso kay Eva. Ang isa pang konektado kay Ishtar ay ang Roman goddess na si Venus. Natalakay na po natin si Venus sa isang video sa serye na ito, na ang title ay Lucifer Misdirection. Si Venus ay inuugnay sa tala sa umaga o morning star na walang iba kundi ang planet Venus kaya tinawag ito sa kanyang pangalan. At ang tinutukoy sa Bible na Lucifer ay ang morning star. Kaya ang ibig sabihin ng Lucifer ay light bringer. Dahil ang morning star ang pinakamaliwanag na heavenly luminary na makikita bago sumikat ang araw sa umaga. Kaya ang mga sinaunang tao ay naniwala na ito ang dagdadala ng liwanag sa umaga. Ayon sa mga Bible translations, si Lucifer ang ruler of Babylon. Natalakay na po natin sa Part 8 ng World of Elohim series po natin, ang tungkol sa the ruler of Babylon. Ang tawag talaga sa kanya sa Hebrew ay Halel ben Shahar na ang ibig sabihin ay Shining One Son of Dawn. Pansinin na ang description na ito ay tungkol kay Nimrod. Si Nimrod lang naman ang nasusulat na nagtangkang akyatan ang kalangitan sa panahon ng Tower of Babel. Si Nimrod ay namatay na pero ang legacy niya ay nagpapatuloy. Ang Halel o ang tinatawag na Lucifer ay namatay na. Sa panahon na sinulat ito ni Prophet Isaiah ay ang pinapatungkulan nito ay si King Nebuchadnezzar ng Babylonian Empire. Matagal na siyang patay, kaya ang titulo na Halel ben Shahar ay tungkol sa authority at designation. Ito ang description at reputation ng pamahalaan ng Babylon. Ang una dito ay si Nimrod. Ang punto natin dito ay konektado si Halel o Lucifer, Venus, Ishtar, Asherah, at Ashtoreth sa Babylon. Ito ay may kinalaman kay Nimrod. At si Nimrod naman ay konektado kay Baal. Sino naman si Baal? Ngayon ay balikan na natin si Ashtoreth at Baal. Sino si Baal? Sino ang Baal na ito? Si Baal ang number 1 na kaagaw ng Elohim sa pagsamba ng mga Israelites. Ayon sa Judges chapter 2, verse 13, ay tinalikuran ng Israel noon ang Elohim at ang pinaglingkuran ay si Baal at Ashtaroth. Paulit-ulit ito na nangyari sa kasaysayan ng ancient Israel. Mapapansin na lagi silang magkasama ni Ashtaroth o Ashtoreth. Maging si King Solomon ay nagpatayo ng high places para kina Ashtoreth at iba pa, na pinawasak ni King Josiah, ayon sa 2 Kings chapter 23, verse 13. Ang high places po ay matataas na lugar kung saan naglalagay ng sambahan, altar, at templo para sa sinasamba ng mga tao noon. Isang kaugalian po yan ng mga sinaunang tao. Isa na ang temple sa Jerusalem na ipinatayo sa pamamagitan ni King Solomon. Ipinagbabawal na ng Elohim ang pagtatayo ng temple o high places sa ibang lugar maliban sa Jerusalem, kaya mag-ingat ang sinuman tungkol dito. Sa sinaunang Israel ay maging ang pangalan nila ay inali nila kay Baal. Nang tinalikuran nila ang Elohim ay pinalitan na rin nila ang kanilang mga pangalan. Noong araw kasi ay idinidikit sa pangalan kung sino ang sinasamba. Halimbawa ang mga propeta ng Elohim ay may mga pangalan na Yeshayahu, Eliyahu, Yeremiyahu, Zacariahu, at iba pa. Kaya nga sa Israel ay mapapansin ito. Halimbawa, ang pangalan na Yeroel ay ginawang Yero-Baal nang si Baal na ang sinasamba. Pero nang magkaroon ng pagbabago sa Israel at nagbalik loob sila sa Elohim, ay ang mga pangalan na may Baal ay pinalitan nila ng Bushet, na ang ibig sabihin ay shame o kahihiyan. Gaya ng Yero-Baal na naging Yero-Bashet. Dito yata galing ang salita natin ngayon na buwizard. Si Baal ay isang storm god ng mga Phoenicians at Canaanites. Gaya siya ni Zeus, Jupiter, Thor, at Odin. Or baka iisa lang sila. Kadalasan ay may hawak na kidlat sa kanyang kamay ayon sa mga paglalarawan. Siya ang pinaniniwalaan nila na nagpapadala ng ulan upang maging masagana ang mga pananim. Siya din ang pinaniniwalaan nila na may kinalaman sa fertility upang magkaanak ang mga tao at magparami.
Ang lahat halos ng kailangan na malaman tungkol kay Baal ay public knowledge na. Yung extensive information na mababasa sa Unger's Bible Dictionary ay napakadetalyado at napakalawak. Pinapatunayan ito ng archaeological proofs gaya ng Ugarit texts o Amarna letters na nakasulat sa mga ancient clay tablets na natagpuan sa Ras Shamra. Ayon sa Ugarit texts, si Baal ay anak ng tinatawag na El. Ang ina ni Baal ay si Asherah, na bandang huli ay naging asawa ni Baal si Asherah na sarili niyang ina. Tandaan na ang Ugarit texts ay naisulat mula pa sa 13th century BCE o mahigit kumulang 1,300 years bago pa ang panahon ng Messiah. Kaya sinaunang kaalaman po ito, na pinapatunayan pa ng mga rebulto ng mga nabanggit. Isang mahabang kwento at aklat ang tungkol dyan, kaya narito na lang ang buod ng kwento tungkol sa tatlong yan ayon sa Encyclopedia Britannica. Ayon daw sa Ugarit texts, ay si Asherah ay asawa ni El at ina ni Baal. Pero naging asawa din ni Baal si Asherah na sarili niyang ina, nakakahalata na siguro kayo sa puntong yan. Ang kahulugan ng Baal ay malawak. Depende ito sa gamit. May kahulugan ito na master. Kung minsan naman ay husband, minsan owner, minsan archer. Sa ibang dictionary gaya ng Unger's Bible Dictionary, ang isang definition ay possessor. Ayon naman sa Abarim Publications Biblical Dictionary, ang kahulugan nito ay to exercise dominion over. Nagpapahiwatig ito na si Baal ang namamahala sa lupa. Pero pinakapopular dyan ay ang kahulugan ng Baal bilang Lord. Sa sobrang laki ng impluensya ni Baal sa mga ancient Israelites ay bukod sa tinalikuran nila ang Elohim ay kinalimutan pa nila ang pangalan ng Elohim para kay Baal. At ang pangalan ni Baal hanggang ngayon ang dala ng mga mangangaral sa ating panahon. Kaya mag-ingat po sa paggamit ng Lord. Pero ituon muna natin ang ating pansin sa isang specific na Baal. Ang Baal na ito ay isang Phoenician deity. Ang plural ay Baalim. Ibig sabihin ay maraming Baal. Bukod sa marami ang kahulugan ng Baal, ay marami din ang Baal na persons. At may places din. Sino sa mga maraming Baal ang ating nais na tukuyin? Gaya na lang nina Baal Peor, Baal Bereth, at marami pang iba. Ilan lamang ang listahan na ito sa marami pang iba. Ito ang ating tinutugis, si Baal Zebub. Ayon sa Strong's Bible Dictionary ay Lord of the Flies daw ang ibig sabihin nito. Pero mukhang napakababaw naman ang amo ng mga langaw na titulo. Kaya maghalungkat at maghukay pa tayo ng mas malalim. Iniugnay kasi nila ang Zebub sa Hebrew word reference number H2070 na ang kahulugan daw ay langaw. Pero kung titingnan sa Greek translation, ay Beelzebul ang mababasa. Mukhang may pagtatakip sa katotohanan na ginawa sa Baal Zebub. Ang mas tama ay Baal Zebul. Narito ang kahulugan ng Zebul. Ito ang H2083, ang ibig sabihin ay dwelling o tahanan. Ito ay kapareho ng pangalan sa Bible na Zebulun na ang ibig sabihin ay habitation. Kaya ganoon talaga ang kahulugan nito. Narito ang paliwanag ng Encyclopedia of the Bible tungkol sa Zebul. Ang kahulugan daw nito ay dominion o pamamahala, habitation o tahanan, elevation o mataas, lofty abode o mataas na tahanan. Si Zebul daw ay isang pre-Philistine god of Canaan. Ang ibig sabihin ay sinaunang Diyos sa lugar ng Kanaan bago pa lumitaw ang mga Philistines. Ang tawag daw dito sa Ras Shamra texts o Ugaritic texts ay the Lord of the Earth. Ang isa pang kahulugan daw nito sa wikang Ugarit ay exalted at prince. Kaya exalted prince pala ito. O kaya ay high prince. Kung naaalala ninyo sa isang naunang video na naipalabas natin, ay prince ang tawag sa katungkulan ng mga anak ng Elohim na inatasan na mamamahala sa lupa. Sa Hebrew ay Sar, ang high rankang ay Sar Harishan o head prince. Kaya ang Baal Zebul ay ipinapakahulugan din sa ibang translations at dictionaries na Lord of Heavenly Habitation, o kaya ay Lord of Heavenly Dwelling. Tinatawag lang na heavenly dahil mataas, pero ang totoo ay dito lang sa lupa yon.
Ang tawag sa mga lugar na yan ay high places, gaya ng mga ipinatayo ni King Solomon para kina Ashtaroth at ibang mga Diyos. Kaya masasabi din na ang isa pang kahulugan ng Baal-zebul ay Lord of High Places. Mababasa lang ang Baal-zebul o Baal-zebub sa 2 Kings chapter 1. Nangyari ito noong panahon ni Prophet Elijah. Nagkaroon ng injury si King Ahaziah at sa halip na ang Elohim ang lapitan ay sinugo niya ang kanyang mga tauhan na magpunta sa Ekron upang konsultahin si Baal-zebul tungkol sa paggaling niya. Kaya nagalit ang Elohim at hindi na siya gumaling at kinamatayan na ito. Dahil wala daw bang Elohim ang Israel at kailangan pang magpunta kay Baal-zebul. Ngayon ang tanong ay, bakit si Baal-zebul ang person of interest sa video na ito? Ito ay dahil siya ang Prince of Demons. Siya ay nababasa na sa Biblia pero hindi napapansin dahil iba ang nasa isip ng mga nagbabasa ng Biblia. Ang mindset ay nahubog sa maling doktrina, kaya kahit nasa harapan na ng mata ay hindi pa nakikita. Mababasa sa Matthew chapter 12, verse 24, na tinawag na Prince of Demons si Baal-zebul. At hindi naman pinabulaanan ng Messiah ito. Sa mga English translations ay Prince of Devils ang mababasa pero kapag binasa natin sa Greek ay daimonion ang ginamit na salita at hindi diabolos. Ganoon din sa Mark chapter 3, verse 22. Sa Luke chapter 11, verse 15, naman ay Chief of Demons naman ang tawag kay Baal-zebul. Malinaw na ito ang pinuno ng mga tinatawag na mga demonyo o rebel spirits. Kaya malinaw na ito nga ang pinuno ng mga tinatawag nila na demons. Si Baal ay si Nimrod. Ang Divine Mother at Queen of Heaven ay si Asherah o Semiramis. Diablo ang ama, Diablo ang ina, Diablo ang anak, Diablo silang lahat. Kaya ang devil o diabolos ay ang mga hindi nagpapasakop sa kaharian ng Elohim. Gaya ng babae na Adam, na unang asawa ng Adam. Si Lilith o Asherah o Ishtar o Astarte o Ashtaroth o Aphrodite o Venus o Semiramis. Ang binhi ng babae na Adam na nagpapatuloy bilang kalaban ng Messiah na binhi ni Eva. Si Nimrod, si Baal-zebul na pinuno ng mga devils at demons. Sila ang mga tinutukoy na devils o diabolos. Mga mananalangsang sa kapamahalaan ng Elohim. Sa kanila ibinigay ang kapamahalaan sa lupa, at kaya sila nagpapatuloy sa ngayon ay dahil sa katapatan ng Elohim sa pangako at hindi nagsisinungaling. Ang kanilang niluluklok sa kapangyarihan ay handang pumatay manatili lamang sa kapangyarihan. Kaya ang kasaysayan ay may pattern na paulit-ulit na nangyayari. Gaya ng anak na pinatay ang amang hari upang siya ang maupo sa trono. Amang hari na pinapapatay ang lahat ng mga bata na lalaki, kasama maging ang kanyang anak, upang walang kaagaw sa pagiging hari. Inang reyna na inaasawa ang sariling anak upang manatiling reyna. Sa Greek mythology ay pinatay ni Kronos ang kanyang mga anak upang walang aagaw sa kanyang trono. Pinatay naman siya ng kanyang anak na si Zeus at ito ang naupo sa trono at naging ama ng mga Diyos, kaya tinawag siya na Jupiter o Diyos Pater. Si Oedipus ay pinatay ang kanyang sariling ama at pinakasalan ng sariling ina. Sa Egyptian mythology ay naging asawa ni Horus ang sarili nitong ina na si Isis. Lahat ginagawa nila kaya nananatili sila sa kapangyarihan. Kaya ang sinumang gumagawa na kagaya nito upang manatili sa kapangyarihan ay tinatawag ng Messiah na Sons of the Devil. At maging maingat din sa pagtawag sa inyong dinadasalan na Heavenly Father lang at walang pangalan, dahil si Baal-zebul ay Father din na nakatira sa heavenly places. Kaya Heavenly Father din siya. Hanggang dito na lang po muna ang topic na ito mga kababayan. Sa susunod ay ibang topics naman tayo. Sana ay may naunawaan kayo at nalinawan kayo. May the truth set you free. Habang may tatsulog at sila ang nakatugtog, di matatapos itong gulo. Habang may tatsulog at sila ang nakatugtog, di matatapos
Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.